tulong. Yan siguro sinisigaw ng bansang Iran habang binobomba siya ng magkasa ng pwersa ng bansang Israel at Amerika o Estados Unidos. Nagbunsod itong gerang ito dahil sa paniniwala ng Amerika na talagang ang Iran ay talagang terrorist state. Katulad nitong paniniwala lang ginamit nila sa Venezuela, yung Pangulo o leader noon. Yun ay iba naman yan, yung droga naman, narco state. Matagal na hidwaan ng Israel sa Iran at pati ng Amerika ang nuclear na pagbibuild up ng nuclear na arsenal ng bansang Iran. Ngayon, ang tanong, bakit hindi tumulong ang kalyadong bansa nito na kilala natin na Russia at ang China? Napansin natin ng Amerika ay ang binomba nila yung air defense na galing sa gawang Russia saka China. At hindi ito umubra ilang beses na. Ganun dito sa bansang Venezuela. Pumili din ng bansang Venezuela si President Maduro na nasa kustodiya na ng Amerika ngayon ng gawang air defense system ng gawang China sa gawang Russia. Ito rin ang gamit ng Iran. Ngayon, ganun din ang nangyari. Hindi umubra ang technology ng gawang China sa gawang Russia. Isipin mo, yung Russia, isa yung sumunod niya sa Amerika dati na malakas. Ngayon, parang gustong kunin ng bansang China maging second place ng malakas na bansa. Pero makita mo yung equipment nila na bypass ng Amerika. Ganun ka superior ang teknolohiya ng bansang Amerika. So hindi siya mamamatch at hindi rin talagang matatawaran ang kakayahan ng mga Israeli dahil talagang kabisado nila yung terrain sa lugar na yon, sa Middle East. At nagbenepisyo din ng Israel dito kasi kapag nakagawa ng nuclear bomb ang bansang Iran, sila talaga yung isang pupunterihin. Nakita niyo yung mga Hezbollah, mga ibang terrorist group na nagpopondo Iran ayon sa intelligence ng Israel sa Amerika. So nagtulungan sila na talagang masawatan na. Una, binomba ito nung dati pa, nung nakarang taon, nung nuclear site ng Iran, ng B2 Spirit ng Amerika na may stealth capability po ito. Ngayon balik tayo sa tanong, ba't hindi tumulong ang Russia at China? Ang nagawa lang ipagkundi na sa bansang Amerika at Russia. Ang nagawa lang ng China ay pagkundi na sa Amerika saka sa Israel sa ginawang pag-atake nito. So mapapansin natin, ang Russia, meron pa siyang gera, no, na medyo nahihirapan mo siya kahit paano, kahit konti. Dito sa sa ilang kalaban bansa na gusto rin sakupin sana. Itong bansa na alam natin na matagal na talagang gustong-gusto lang masakop. Kasi parte ito ng Russian Federation dati, di ba? Ang Ukraine. Pero nakita mo, nahirapan naman sila. At ang China naman, kung tutulong sila, yung pinagsanib na kagamitang air defense system nga nila, hindi umubra sa Amerika. Tapos tutulong pa sila. Ano mangyayari sa kanila, di ba? So dito makikita yung superiority ng American technology sa military tactics ng Amerika. Pinakita nila yung military might nila sa gitnang silangan. Ngayon, ano naging resulta nito sa ating napandaigdigan? Siyempre, yung gasolina o crudo tataas siya ng paunti-unti. So sana matapos na rin itong gera sa gitnang silangan at sana ito'y mahinto na agad-agad, no? Mahirap din tumaas ang gasolina, pati bilihin, pamasahe, tataas po yan. At ngayon naman, sino isusunod nilang gigarahin? Venezuelan president, pinaresto nila na Amerika. Itong leader ng Iran, napatay na ng Amerika.
Ngayon, sino susunod? Sino pa may bansang hindi lakalyado na kaaway nila? Siyempre, ang North Korea nakikita ko dyan. Ang tanong, isusunod pa nila yan? At natatakot na pa yung presidente o leader? Supreme leader din ang tawag sa North Korea. So, abangan. O nga pala, yung mga kababayan natin sa kita sila nga sana nasa mga silang kalagayan dahil sa digmaang ito. So, patuloy po tayo magdasal para po sa kanila.